Pinipigilan po ngayon ng mga traditional banks, partikular ang American Bankers Association or ABA, ang pagkuha ng banking license ni Ripple at Circle. Kaya ang tanong ay bakit sila takot? Ngayong taong 2025 na, lumalakas na po ang boses ng mga blockchain companies para maging bahagi ng mainstream banking system. Pero mukhang may mga gustong humarang. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang banggaan ng makaluma at makabago. Kung paanong ang laban para sa bank license ay nagiging laban para sa kinabukasan ng crypto sa buong mundo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin kay Attorney John Deaton. Siya po ang kilalang tagapagtanggol ni XRP kung saan ay hindi po siya nagpahuli. Binatikos niya ng matindi ang ABA matapos itong humiling sa Office of the Comptroller of the Currency or OCC na hadlangan ang bank license applications ni Ripple at Circle. Ayon po kay Ginoong Deaton, ang ginagawa ng ABA ay isang malinaw po na obstructionist move. Ibig sabihin ay pinipigilan nila ang pagbabago para lang maprotektahan ang interes ng mga tradisyonal na bangko. At hindi lamang po si Ginoong Deaton ang sumuporta sa opinyon na ito. Pati si Ginoong Vincent Van Code, isa po siyang respetadong blockchain expert, ay nagsabi na ito ay isang anti-competitive na hakbang. Para sa kanya, ang mga kumpanyang tulad ni Ripple at ni Circle ay hindi dapat harangin dahil sila ang bumubuo ng next generation finance. Kung iisipin mo, bakit nga ba takot ang mga bangko na magkaroon ng sariling bank charter sina Ripple at Circle? Simple lamang po. Ang argumento ng ABA ay nakabase po sa batas. Partikular po ang 12 USC 92A. Yan, dito po nakasaad na para mabigyan ka ng trust bank charter, dapat ikaw ay mayroong tinatawag na fiduciary services. Ibig sabihin, dapat may legal kang obligasyon na pangalagaan ang pera o asset ng iba, tulad ng ginagawa ng trust companies. Pero ayon po sa ABA, wala naman daw balak si Ripple o Circle na gawin ito. Sa halip ay nakatutok lang daw sila sa digital asset custody at payment services. Kaya para sa ABA, hindi ito tugma sa requirements para sa isang trust bank charter. Kaya malinaw po na natatakot ang mga traditional na bangko ayon po sa ABA at sa 5 iba pang banking groups. Baka magdulot daw ito ng domino effect. Kapag na-approve sina Ripple at Circle, baka sunod-sunod na ang crypto companies na gustong pumasok sa banking sector. At kapag nangyari ito, baka mawala ang kontrol ng mga dating institution sa daloy ng pera. Dagdag pa nila, kapag binigyan ng charter ang mga crypto firms nang hindi sila sumusunod sa mga karaniwang regulasyon, baka magkaroon po ng systemic risk. Ibig sabihin yan ay pwede pong masira ang buong sistema ng banking sa US. Pero bakit gusto ni Ripple at Circle na magkaroon ng banking license? Mahalaga pong tandaan natin na kaya gustong makakuha ng banking license ang Ripple at Circle ay dahil po sa bagong batas na Genius Act kung saan ay naipasa nitong July 2025. Ayon po sa batas na ito, ang mga kumpanya na naglalabas ng stablecoins ay kailangang nasa ilalim ng federal oversight. Ayon sa ibig sabihin po nito ay kailangan po nilang kumilos bilang bangko, credit union o bilang especially chartered non-bank na binabantayan ng OCC. Gusto po ni Ripple na mas i-integrate ang kanilang stablecoin at remittance services sa mainstream financial system. Samantalang si Circle naman ay gustong gamitin ang kanilang sariling bangko, ang First National Digital Currency Bank,
para i-hold ang reserves ng kanilang stablecoin na USDC. Kapag papayagan po sina Ripple at Circle, magiging tulay ito para sa mas malawakang pagtanggap ng crypto sa traditional financial system. Magkakaroon ng mas maayos na regulasyon, mas magiging transparent, at higit po sa lahat ay bababa ang gastos at dami ng papel na kailangang lakarin sa pagpapadala ng pera. Bagay na makikinabang po ang milyong-milyong OFWs at maging mga online freelancers. Pero patuloy po na haharangin ang mga tulad ni Ripple, tuloy lang ang dominasyon ng mga dating bangko. Sila pa rin po ang magtatakda ng rules at malamang patuloy din ang kabagalan ng innovation. At sa kabuuan, malinaw na ito ay laban ng makabago, laban sa makaluma, laban ng decentralized finance, laban sa centralized control. Ang pagsuporta sa mga kumpanyang tulad ni Ripple at ni Circle ay hindi lang tungkol sa crypto. Ito po ay tungkol sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga ordinaryong mamamayan na matagal nang napag-iiwanan ng banking system. Bilang mga crypto investors or traders, dapat po nating bantayan ang mga ganitong galaw. Kapag napigilan po si Ripple ngayon, baka bukas ang susunod mong paboritong coin ay ang sunod na kanilang tatargetin. Kaya ang tanong ngayon ay kanino ka papanig? Sa mga gustong magbago ng sistema o sa mga gustong panatilihin ang status quo? Yan, para naman po sa mga baguang investors, ito po ang dapat nating tandahan. Yan, ito po ang dapat nating tandaan. Ang bawat galaw po sa crypto space ay hindi lang tungkol sa presyo. Ito rin ay tungkol sa kapangyarihan. Kung sino ang may control sa pera, siya ang may control sa sistema. Kaya kung ikaw ay nakikisangkot sa crypto, huwag ka lang mag-focus sa chart. Intindihin mo rin ang politika sa likod nito. Dahil minsan ang tunay na laban ay nangyayari sa mga opisina ng regulasyon, hindi sa mga exchange platform. Kaya panahon na para suportahan ang kumpanyang tulad ni Ripple na lumalaban para sa karapatan nating lahat. Dahil sa huli, ang crypto ay hindi lamang investment. Isa po itong revolusyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.